Good morning guys. So dito, meron tayong panibagong bisita, isang Ford Everest 3.2. So hindi naman to malaking issue guys, no? Dahil ang sabi sa atin ay papacheck daw yung oil seal or injector seal at valve cover. So bali napaka-basic lang ng ating gagawin ngayon, no? So bali halos maintenance lang. So dito ay binarada na agad ang ating Ford Everest. Ipoposisyon natin bago natin pirahin, no? Kung ano ang nagiging problema. So pasensya na kayo guys at medyo matagal yung mga upload natin, no? Dahil sa ang dami nating inasikaso talaga. So abangan nyo guys at meron tong isa pa, no? Ford Ranger. At dito ay tiningnan muna natin yung job order kung ano ang nakalagay. Dahil no job order, no work. At dito ay bubuksan na agad ni Carrier Works yung ating hood. Ang problema nga pala guys nito ay sira po yung hood stay. Kaya bago pa man maipit ang liig natin dito ay siyempre gagawa natin ng paraan para yan ay tumindig ng ayos. So lalagyan natin ng tubo. Dahil pag hindi tayo naglagay ng tubo ay baka yan biglang bumaba at maipit yung liig natin. Thank you talaga tayo, no? At dito ay simulan na nating baklasin yung part na nasa itaas para masilip natin kung ano yung tagas na sinasabi. At syempre kung may makita tayong palitin ay papalitan natin. So, pero bago yan ay tanggalin lang natin itong takip sa taas ng ating makina. Nang sa ganun ay masilip natin ng maayos yung ating injector. Kasi nandun daw nagmumula yung leak ng langis. So yun ang alam natin ngayong araw guys, no? Kung magkano ang gagastusin ng ating customer. Kung hindi ba kaya nakakabutas din ng bulsa ang gasket nito. Ayan. At dito lahat ng naka-connect dyan ay tatanggalin natin lahat, no? Pati ang mga linya ng fuel at return para mabunot natin ang injector. Kaya Carrier Works, ala bunot. At dito guys ay ito yung bagay na napaka-importante sa injector pag binunot nyo yung return. Dahil sa may lock yan at dapat ninyong ingatan baka tumalsik. Kasi may hirapan tayong bumili niyan. Kaya ingat-ingat lang guys, no? Pag kayo nagtanggal itong return natin doon sa lock. So ayan. Bunot na lahat ng ating return. Mamaya isusunod na rin natin yung ating injector, no? So dito guys, napansin natin na walang tornilyo yung kanyang common rail, no? May dalawang tornilyo sana yan, kaso hindi na nilagyan. Ewan ko sa gumawa nito. Bakit parang tinamad ng isa uli yung tornilyo dito, no? Siguro ibinulsa na lang siguro yun guys. So dito guys ay magkakalas tayo ng injector. So ayan, parang puzzle itong kanyang lock. So bawat lock, dalawang injector yung hawak niya, no? 1 at saka 2. At syempre, isunod na natin yung injector number 3 at number 4. Ito yung number 4 hanggang sa number 5. So problema guys, no, pag sa injector number 5 ay hindi yan mabubunot basta-basta kapag hindi tinatanggal itong cowl top, no. So kailangan nating alisin. Ayan, makikita nyo guys, ayan, no. Hindi makakalabas yung injector number 5 dahil nandyan yung cowl top. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung ating cowl top mamaya. Yan, pakita ko sa inyo kung saan siya sumasabit, no. Ayan, no. So konting-konting galaw lang yan pataas ay mabubunot na yung injector. Kaso hindi natin yan pwedeng pilitin, no. So kailangan natin kalasin itong ating cowl top. At ito nga pala yung kakalasin natin guys, no. Pati wiper kasama yung wiper motor at saka yung wiper arm. So dito ay fast forward tayo. Ito nga pala, nabuksan na natin guys, no. Nabunot na yung injector. So bali ang naging problema niya guys ay nandito. At yan, titignan din natin yan, no.
So ito nga pala guys, no, yan yung naging problema niya. Ayan, sumingaw na yung injector seal. Kaya basa ang ating valve cover sa taas. Ayan, makikita natin na basa talaga yung number 3. At itong number 5. So gagawin natin ay papalitan natin yan ng bago. At lilinisin natin itong ating mga injector. Ayan, makikita nyo yung dungis. So dito guys ay dahil sa delikado yung tubo ay papalitan muna natin ito ating Ford stay. Ito yung parts nyan. Ayan, so brand new, original from Ford Carry Works. Pasok. At dito dahil nagmamadali tayo kaya binibilisan natin ang ating trabaho, no, para hindi tayo maipit dyan. So kailangan nating palitan muna habang naghihintay tayo ng ating pyesa doon sa makina. Makalipas lang ang ilang minuto ay ito na po nangyayari. Malinis na po yan guys. Ayan. At ito na nga pala yung ating valve cover assembly. At nailagay na natin yung ating bagong injector seal. So bali yung luma, ayan, nasa gilid. At siyempre dito banda ay may natatanaw tayong nakatingin sa atin. Ano kaya yan guys, no? So abangan natin kung ano yan. Ayan, biglang lumapit guys, lumabas. Isang Ford Ranger 2.2 papalapit sa atin guys. Ano kaya ang pakay nitong sasakyan at kumindat pa talaga kay Carry Works, no? Malalaman natin guys kung anong gagawin natin dyan, no? At dito dahil masama ang parada niya ay ayan, inayos pa talaga ang pagkaparada at dumikit dito sa ating ginagawang Ford Everest. Parang gusto yatang makipagsabayan ito. So malalaman natin guys, no, kung anong gagawin natin dyan. So may separate tayong video dyan guys, no, kung anong gagawin natin. At makalipas ang ilang minuto ay ito na guys yung ating valve cover. Kasama yung ating valve cover gasket na nagkakahalaga po ng 8,000. 8,000 yan guys. Yung valve cover gasket na pinalit natin dyan. Yan po ay original, no? Genuine parts po yan. So huwag kayo magtaka kung bakit ganun kamahal ang pyesa ng ating Ford samantalang guma lang naman yan, no? So totoo ang sinasabi ng iba na talagang ang Ford ay nakaka-Fordoy talaga na sa gastusan. So huwag na natin patagalin ito guys at ikakabit na rin natin ito. At yan pala yung ating injector seal. Nakakabit na lahat yan. So ready to install na tayo guys para magkaalaman kung mawawala ba yung leak. So dito ay kailangan natin punas-punasan muna yung ating paglalapatan ng gasket para walang dungis na matira. At dito takluban na nga natin, baka langawin pa, no. So bali guys, yung video natin ngayon ay hanggang dito lang muna, no, yung ating topic. So yung napaka-basic na muna guys na ating gagawin sa mga Ford unit na nandito sa atin, no. Muna tayong mga engine rebuild, saka ko na i-upload yung iba, no. Dahil sa minsan ay hindi tayo nakakapag-edit sa dami ng ating ginagawa. Pero marami pa tayong upload guys, no. Abang-abangan nyo na lang. At next video nito is yung ating Ford Ranger, yung lumapit kanina. Parang ganito din guys ang naging problema. Ang kaibahan lang ay 2.2 lang yun, no? So 4 cylinder. Ito naman ay 5 cylinder. At dito ilalagay natin yung ating injector. Dahil sa malinis na at ready to install, kaya wag na nating patagalin para matapos na agad ito guys. Dahil sa marami pa tayong trabahong naghihintay. Gaya na lang niyang isang sasakyan dito na tumabi sa atin ay parang gusto talaga niyang makipagsabayan, kaya kailangan nating tapusin agad itong ating isang ginagawang Ford Everest, no? Dahil sa pila-pila tayo ngayon sa gawa, dahil pag sinabing Ford na unit ay kadalasan guys sa atin ang pinapagawa, no? Kaya pila-pila muna, kaya kailangan natin bilisan ang ating trabaho upang matapos at para tayo ay magkapira na. At para din mayroon tayong pambili mamaya ng Red Horse at siyempre ang pulutan. Hindi pwedeng mawala yan guys. At siyempre wag nating kalimutang hapitan yung ating mga 10mm na tornilyo sa ibabaw ng ating injector para hindi siya tumalsik. At dito guys, ikakabit na nga natin yung goma. Ang purpose niyan guys ay para hindi lumusot yung ingay, no, galing sa loob ng engine. So yun ang purpose niyan guys, sa goma na yan. At meron pa yung oblong na nilalagay dito sa gitna ng injector holder. Ang problema nga lang ay
dadalawa na lang ang natitira. So bali dito ilalagay natin yung ating return at kailangan ng pag-iingat, baka maputol yung dulo. Kaya kailangan swabe lang ang ating pagsalpak dito guys, no? So kailangan nating silip-silipin para sure ball tayo na tumama sa butas. Saka natin idiin pag ay sentro na. So dahil sa plastic po yung return ng injector ng ating Ford Ranger at Everest, ay kailangan nating mag-iingat, no? Saka natin nilagay yung ating lock. At dito ay ikakabit na din natin yung ating fuel line galing common rail papuntang injector. At saka yung injector nga pala guys ay ginawa natin ng paraan, no? Para malagyan siya ng panibagong tornilyo para hindi alog-alog. So yan ay ayos na yan guys, no? Naka-bracket na yan ng maganda. At dito kailangan lang natin ibalik yung lahat ng fuel lines para nang sa ganun ay matesting natin, no, kung okay na ba talaga itong ating ginagawa. Dahil sa napaka-basic lang guys, no, ang ating gawa ngayon sa isang Ford Everest. Dahil para maiba naman yung ating video guys, no, hindi puro overhaul, troubleshoot. So dito muna tayo sa basic guys, no, kahit magkaroon tayo ng ganyang video. So dito binalik na natin yung ating socket ng injector para masubukan natin paandarin kung all goods ba. At dito guys ay tuluyan na nga umandar yung ating makina. So maririnig natin na maganda naman ang tunog. So ito ay 5 cylinder, no? So istoryahe, Carrier Works, pasok. So ayan guys, dito tayo sa loob, no? So sa labas kasi tayo kanina, no? Dito sa loob i-start. So ayan, walang check engine. So ang warning niya lang ay so gagawin natin ay road test natin to, no? So titignan natin, obserbahan natin kung normal at walang other warnings. At dito guys ay isasara na nga ni Carrier Works yung bunganga ng ating Ford Everest para maka-test drive na tayo at ma-release na din natin itong ating unit. Dahil sa may naghihintay dito sa gilid, no? So habang-abang na tayo guys, dahil yun po ang susunod na gagawin natin, no? Yung Ford Ranger. So titignan natin kung ano ang naging problema. So tingin ko mga basic lang guys, no? So maiba naman yung video natin. At ito na nga ay lalabas na natin, kaya Carrier Works, pasok. At dito guys ay another test drive session na naman tayo, no? Dahil sa inobserbahan natin yung ating bagong gawa na Ford Everest kung wala ba talagang error. So yan, test drive na natin after natin gawin bago tayo magdesisyon na okay na at pwede na pong pang-release. So dito makikita natin yung dashboard ay only TPMS yung nagwa-warning kung tire pressure monitoring system. So hindi naman niya kasali sa ating ginawa, at saka wala namang sabi yung may-ari na gawin, no? So ayan, so all goods. So yun guys, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Sana magka-idea kayo, no, sa tulong ng video natin, kahit ganito lang kasimple. Sana makatulong po sa inyo, no? So yun, at hanggang dito na lang. Muli po, inyong lingkod, Carrier Works.